Magandang tanghali. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay mga punyeta na Sandro. Ano ko tingin ko kay Sandro, bakla ito eh. Kay Sandro Dasa. Sandro Dasa. Si Sandro Marcos pala. At saka si Martin Romualdez. Sila po ay mga dragon, mga sweet, mga swapang sa allocable na pundo sa flood control. Anong ibig po sabihin ng allocable? Mamaya, paliwanag natin yun. No? Pero bago ang lahat, habang nag-antay tayo ng ating mga audience, ay mag-ano muna ako. I-advertise ko muna yung aking inaanak. Inaanak na may-ari ng Q Paing. Pero alam ko ata meron sila yung binebenta yung mga mga tingi-tingi na na mga pagkain na medyo mura. Kung ayaw mo na party pack. So yan po yung nila. So anyway, bago muna ang lahat yan, papakita ko muna sa inyo yung kanilang mga produkto. Happy birthday kay Attorney Ambit Abad, ang aking kaibigan, partner. So, I hope so that I could be beside you to make you smile from morning till afternoon. Okay. So dito tayo, pakita ko lang muna yung pakita ko lang yung mga baby back ribs ng mga ng mga inaanak ko, si Rafi Rosupa. Habang may maghahantay pa tayo, parami pa tayo ng audience. Magpapakuan, mga audience, pasok na para umpisa na natin. Ayan. Ang kanila pong telephone number is 945-591-8688 at saka yung kanilang restaurant doon sa 8 ano ba ito? Nasa 8227 Dr. Arcadio Santos Avenue sa San Isidro, Parañaque. So, yan po ang kanilang kanilang negosyo ng inanak ko. Kasi yung inanak ko, sabi nila, they are considering leaving the Philippines kasi daw mula nung panahon na si Marcos ang presidente, humina ang kita nila. So, isa sa napansin ko rito kay ang binebenta nyo po kasi parang pagkain na pang pang 3,000 kung sana kung gawa kayo ng mga pagkain na pack na mga tag 500, marami sigurong bibili nito. At para naman kakayanin kasi mahirap ang buhay ng tao ngayon dahil sa kakurakutan ni BBM, lahat-lahat na lang ay merong patong. Nung uso nung kailan to, tungpats. Sa panahon naalala ko panahon ni Duterte may tungpats eh. Ito naman sa inyo, allocable. Ito lang na prangka-prangkahan pagka-istorya. Dito tayo, prangka-prangka pag-istorya. Sa panahon lang po ni BBM, nagkaroon ng Ghost Project. Sa panahon ni Cory, kay Ramos, Erap, Gloria, Noynoy, Duterte, mayroong tinatawag na substandard. Talagang noong araw pa mga substandard projects sa mga kalsada pa lang. Mabilis, mabiak mga kalsada natin. Substandard. Kumbaga, yan ang pinakaunang technology na naisip ng mga politiko noon at sa mga engineer nila na kaibigan. Ang problema lang sa kapwa ko mga civil engineers at saka mga architects, nagpapagamit kasi tayo eh. Yan ang pinaka-problema ko eh. Kasi kung matibay lang ang inyong matibay ang inyong pitaka
Sa tingin ko, pag matibay lang pitaka nyo, kaya yung lumaban, kaya yung magsalita ng hindi. Ang problema kasi, marami sa ating mga engineer na kulang din sa pera, kaya naghabol din, pampamilya, kaya bibigyan kayo ng 200,000, 300,000, pipirma na kayo, makipagkutsaban na kayo sa mga ghost project. Sa kayo ng ghost project lang na uso sa panahon ni Bongbong lang. Sa panahon ng ibang panahon, kung mangyari na once in a blue moon, kung may mangyari man sa panahon mula sa kay Cory, saka hanggang kay Duterte. Pero sa panahon ni Bongbong Marcos, dito na isilang ang pangungurakot na tinatawag na ghost project. At dito rin na isilang ang tinatawag na allocable. Kakaiba yun, allocable. Ang pinakamalapit sa allocable ay yung tinatawag noong araw na PDAF. O ngayon, ito, ipakita ko muna yung yung hari ng mga hari ng allocable. Ito po sila mga hari ng allocable, si BBM, si Sandro, tsaka si Martin. So, titingnan natin Talagang yung Pilipinas, nasa sadlak na naman sa Nasa sadlak sa problema, ekonomiya. Pag ekonomiya pa naman problema, binibenta natin ating soberenya. Yan ang pinaka-problema. So, ito po si pamilyang taga-ubos ng yaman ng Pilipino. Si BBM, tapos sa tatay ni BBM, tapos apo. So, ang mangyari dito, ang lolo, kawatan. Ang anak, kawatan. Ang apo, kawatan. Pero dito makita yung kung anong ginawa ni lolo sa loob ng 21 years ay pilit tinatalo siya ng kanyang anak at apo. Napilit ang lahat ng nagawa mo sa 21 years ay gagawin lang nila sa loob ng 6 na taon. Sa ngayon, 3 taon pa lang, yaman na yaman ng mga ito. Ngayon, pag-usapan naman natin itong allocable. Ano ba yung tinatag na allocable? Ang allocable po, ladies and gentlemen, ay mga pondo po na pinaparada. Kung sa English pa, pinapark. Mga pondo po yon na nilagay, nakalagay lang yan sa, parang nakalagay sa malita. Oy, Engineer Mathing Disimban. Magandang hapon. So, ngayon, ang gagawin nila, sa style sa panahon ni Bongbong, wala pa ito, panahon lang ni Bongbong na presidente siya. Ginagawa ng sekretary niya, si Bunuan, naglalagay sa tinatawag na NEP, National Expenditure Program. Yung National Expenditure Program, yan po ang pinag-umpisan ng budget kada taon ng presidente. Sa panahon ngayon, panahon ni Bongbong, yan ang pinag-umpisahan. Yan sa National Expenditure Program, ilalagay ni Bongbong dyan kung anong gusto niya proyekto. Marami dyan flood control projects. At bakit flood control projects? Kasi po, madaling pwedeng isugal ng mga engineer na bawasan yung quality. At ang problema lang, ang ginawa nila, hindi lang quality sinusugal. Sinusugal pa nila kung itatago na o hindi. Nakakakaasar talaga. Tinatago pa. May tumawag doon. Okay. Anyway, so ang nangyari niyan, tinitipon nila, gumagawa sila ng budget kay siyempre may blessing ni tatay ni Sandro at saka pinsan ni Romualdez. Maglalagay po sila ng proyekto na certain amount. Walang walang specific na detalye kung para saan. General statement, ito'y para sa flood control. Ngayon, ito na lang, ganito lang detalye nila. Ito para sa slope protection. Marami slope protection sa mga ilog. Tapos merong revetment. Tapos merong
yung tinatag na lalagay nila parang riprap. Yan mga klase-klase, yun lang po ang pagkakaiba-iba. Pero pag sinabi na slope protection, isa lang yan, kamada na lang yan. Ang ginagawa nila, hinati-hati na siguro 100 meters per 100 meters ang length na bawat isa. Tapos, nakalagay, ina-allocate na nila, may pundo sila tinitipon na para lang sa doon. Ngayon, ilan ang pundo na yan? Sabihin natin 20 na pundo, 20 na proyekto. Allocable ang tawag na dyan. Tapos, ang magdidesisyon ay yung DPWH Secretary kung kanino ibibigyan, kung paano ipatupad. Pero ang problema nila, yung decision nila, nilalagay na kung kaninong congressman ibibigay. Kaya ang ginagawa nila, kukuha kayo sa National Expenditure Program, maglalagay ngayon ng Secretary ng DPWH ayon sa utos ni Bongbong Marcos. Maglalagay po ako ng 200 billion. Allocable lang yan. Tapos, pag sinabi ko, itong proyekto ko 200 billion, aaprobahan sa Kongreso yan. Kasi tatrabahuin ni Marcos, na si Presidente, na aprobahan sa Kongreso. Para kung maaprobahan, nakapundo lang yan ang 200 billion. Hindi naman 200 billion, pero example lang 200 billion. Kasi halos 200 billion din ang halaga. So pag 200 billion, sabihin natin ang yung normal na 100 million kada isang project. So ilang 100 million sa 200 billion? Napakarami. Sa buong Pilipinas yun para hindi magalit ang ibang congressman, bigyan-bigyan. So ngayon, ang secretary dyan ang kumukumpas kung kani-kaninong congressman niya ibigay. So, maglagay siya, buo, 200 billion. Ako na lang bahala dyan, maglagay kung ano ilalagay ko. Tapos, aprobahan naman ng Kongreso. Kasi ganun ang budget process eh. Una, National Expenditure Program. Tapos, maglalagay ng sa Kongreso. Pagkatapos, i-finalize na, pirmahan. At pag napirmahan na, may kapangyarihan na ngayon ang sekretary magdidesisyon kung saan niya ibibigay yung pira-pirasuhin niya yung allocable. Bawal yan. Ngayon, parehas po yan sa pork barrel, pero nung araw ang pork barrel ay mga congressmen at mga senador ang nagdidesisyon kung saan gagastusin. Ang nangyari kasi, ang dapat na utos ng konstitusyon natin, pag gumawa kayo ng budget, kailangan pagpirma ninyo at nilabas na at binigay na kay Presidente, pag pinirma ni Presidente, wala na kayong gagawin. Detalyado na kung saan ang kada piso na gagastusin. Pero ditong allocable at saka yung PDAF nung araw ay hindi nakalagay kung saan ipoproyekto. Naghihintay pa ng desisyon ng dati sa PDAF, naghintay pa ng desisyon ng senador, kagaya kay Revilla, kagaya kay Jinggoy, kagaya kay Enrile. Magdidesisyon sila yung pundo nila ng PDAF na 200 million, sila magsusulat sa mga ahensya kung kanino, paano gastusin. Sila magdedetermina. Bawal po yun. Bawal sa konstitusyon kasi inuutos ng konstitusyon na ang trabaho mo bilang congressman at senador ay tagagawa ka lamang ng batas. Hindi ka pwede magpapatupad ng batas. So ang ginawa mong budget ay batas na. Pag pinirma na ng presidente, batas na yan. So ang problema sa mga senador noong araw, naglagay sila ng budget na 200 million kada isa sa mga senador. 70 million kada isa sa congressman. Pero wala po silang nilagay kung ano ang pagkagagastusan na project sa 70 million at 200 million. Nabisto na yan na marami na nakasuhan. Iyan ang produkto ni Napoles. Ginamit ni Napoles yan, kinuha ang pera sa kanila, kausapin si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, si Enrile. O sige, ako magpapatupad ng iyong proyekto. Ako na bahala maghanap ng resibo. Papalabasin ngayon, basta payag ka, kukunin ni Napoles yung kalahati, 50%,
Halimbawa, 20 million na budget, kukunin, ilalabas, ibigay kay Jinggoy ang 10 million, kukunin ngayon ni Napoles ang another 10 million. At ang 10 million na nakuha ni Napoles, bahala na siya magbayad sa ahensya ng gobyerno na Technological Livelihood Resource Center o di NABCOR para papayag ito na ilipat ang pondo na hawak ng NABCOR papunta sa Napoles. Ngayon, si Napoles naman maghanap ng resibo kung paano patunayan na gastos sa tama. Normally, ang style nila ng mga PDAP nung araw ay parang dinidistribute sa grupo, piraso sa mga may tinatawag na beneficiary. Kagaya ng magbibigay ng abono. So may listahan ng pangalan yan. Halimbawa sa Samar, siyempre senador, kahit saan ka dyan, kung sa isang lugar ka, pwede ka magdiskarte. Kunwari, palabasin ni Napoles na nagbigay ka sa Samar ng mga sabihin 50 na farmers. Bawat farmers, abono ang binigay, seedlings, tapos pesticide, insecticide, palabasin niya ganun. At pambayad sa binigyan mo ng tag-iisang kubuta. Palabasin na ganun, pero wala namang binigay. Ganun ang pinapalabas ni Janet Napoles nung araw. Kumbaga, sa panahon ng tinatawag na PDAF, Priority Development Assistance Fund, ay wala pang detalye kung saan gagastusin. Mamimili pa ang congressman at senador kung saan nila gagastusin. Yan. Dahil hindi kompleto, walang detalye, ang pera nakabangko lang, nakalagay lang sa isang lugar, dahil hindi nakadetalye kung saan gagastusin, ang tawag niya ngayon ay PDAP. At ang detalye, bahala na ngayon, diyan na makialam ngayon later on, ang congressman at saka senador. Sila na ngayon mag-uutos kung saan niya kursonada gagastusan. Yan po ang PDAP. Ngayon, nagkaroon ng kaso na sinampa naman ni Greco Bilica, na kapatid ng aking junior sa pamantasan ng lungsod ng Maynila College of Law, na si Pastor Jeremiah Bilica, ay kumaso siya sa Supreme Court at dineklara ng Supreme Court na bawal yung ganong project na magpundo ka kada senador tag 200 million na walang detalye kung saan gastusin. Ang utos sa Supreme Court, bago lumabas ang budget, dapat nakadetalye na kung saang lugar, anong proyekto, sa bawat proyekto na 200 million ng senador. At bawal magparticipate ang senador at saka congressman sa pagpapatupad. Nang ibig sabihin, kung kailangan magpa-bidding, bawal. Hindi pwede makialam ang senador at saka congressman sa bidding. O ngayon, ang tanong ngayon, ano naman itong allocable? Pero bago nyo maintindihan ang allocable, dadaan muna ko sa explanation na gumawa sila ng mga flood control projects ng ibang mga flood control projects ay nakadetalye na kung kani-kaninong lugar nakalagay, kung saang lugar nakalagay. Ngayon, kung nakalagay, ikaw congressman, sa lugar na yan, sa'yo yun. Automatic sa'yo yun, na ikaw congressman dyan. Ngayon, ano naman ang benepisyo mo kung sa kongreso mo o sa distrito mo nakalagay ang pondo? Halimbawa, ang pondo nakalagay 1 billion sa'yo. Ang lamang mo na ginagawa po nila kahit yung matino, kahit si Risa Ontiveros, ang ginagawa niya, may kausap din sila na kontraktor. At ang kontraktor na kausap nila, yan po ang mananalo pag magkaroon ng bidding. Ano ibig sabihin ng bidding? May 5 kontraktor usually. Ang 5 kontraktor magsusumite ng kanilang quotation o panukala. Sasabihin ni Alpha, sabihin natin ni Bentot, si Bebe ni Bentot, o tatapusin ko yung kontrata na worth 100 million sa halagang 94 million. Ganun sabihin niyan. Pero nakalagay sa envelope yun, nakasikreto. Bubuksan lang yun. Pero ito naman si
Jose. So si Jose naman, sabi niya, tatapusin ko na sa halagang 95 million. O 94, 95, di talo si Jose. Tapos si Pedro naman, sabi tatapusin ko yan sa halagang 97 million. O tapos si Cesar naman, tatapusin ko yan sa loob na sa halaga na 98 million. Eh di panalo ngayon si Bentot. Di ba? Panalo ni Bentot ay bakit siya mananalo? Dito na papasok ngayon nang hindi ko maintindihan hanggang sa ngayon, bakit natakot ang district engineer o di kaya regional director ng DPWH. Natakot sila sa congressman, natakot sa senador, na kung sino ang paborito ni congressman at ng senador na contractor ay iyon ang mananalo. Kalakaran. Bakit? Ang una ko nakitang dahilan po ay nakipagkutsaba rin kasi mga district engineer. Tsaka lahat ng engineer sa distrito. At nakipagkutsaba din kung sa regional project yun, ang regional director. Sa pagkipagkutsaba nila, papayag sila kasi sila ang magpapatakbo ng bidding eh. Payag sila, papanalunin ang contractor ni congressman, ni congressman, o di kaya ni senator. Basta meron din sila. Kaya nagkutsabahan po. Yan ang dahilan kung bakit ang congressman ay ginagalang ng mga kontraktor. Kasi kontraktor ang mga district engineers. Ginagalang nila 'yun kasi 'yun din ang maghimagsik at mag-privilege speech. Takot sila sa privilege speech. Na mabibisto sila. So para hindi sila mag-privilege speech, kagaya katulpo, mahilig mag-privilege speech, kapag hindi magbigay ng pera yung tinitira, ay ipi-privilege speech yan. Yan ang kinatakutan ng mga engineer. So kaya papayag na rin sila na kung ano ang pakiusap ni congressman ay pagbigyan nila na si Bentot manalo. So kung manalo si Bentot, ang kasunod na mangyari ay ang isa pa pala, mapipilitan din ang mga district engineer na pumayag. Bakit? Kasi may power itong mga congressman at senador. Tatawagan ngayon si DPWH Secretary. Oh, Sec, ito matigas yung ulo na yun ng district engineer diyan na sabi niya si Toto. Oh. Tanggalin mo nga yan. O, di siyempre tatanggalin. Kasi si Secretary, meron din siyang share. Kaya tanggalin niya ngayon ang district engineer. So para hindi matanggal ang district engineer, mapilitan siya ngayon na makipag-sindikato kay congressman, kay kontraktor. At saka yung kontraktor na nagpapatalo sa bidding, kasama sa sindikato. Yan ang nangyari sa ngayon. Ito, nangyayari yan kahit na sabihin natin, ang mga proyekto ay nakalaan sa kada distrito. Detalye na kung saang parte ng ilog. May station number, station 1 kilometer plus 300 meters. Yan ang ibig sabihin yan. Tapos kung 100 meter ang haba ng proyekto, ang kasunod na station, 1 plus 400 meters. Ang kasunod, yung pangalawa na 100 meters, 1 plus 400 meters to 1 plus 500 meters. Ganun po yung pagsagawa ng proyekto na detalyado. Tapos meron pang geotag. Ano yung geotag? Ang geotagging po ay yan equivalent na tinatag na latitude tsaka longitude. Kapag longitude, ang isipin mo yung bilog. Bilog 360 degrees. Ngayon kung sa taas ka banda, 90. So kung sa taas ka, 90, pag ganun mo, 90 ang degrees kung ibase mo sa pag pinaikot mong equator. So kung 90 ka, ibig sabihin 90 degrees ka mula sa 0 point. Ano ang 0 sa mundo natin? Kinukonsidera ng 0 ay sa Greenland. So sa Greenland, pinag-usapan na yan ng lahat ng bansa. Okay, sa Greenland magsimula ang 0.
So, ang Philippines, pag pumasok hanggang Philippines, 120 degrees tayo. So, kung Pilipinas, ang geotagging niya, magiging 120 degrees at saka yung yung distansya naman, yung position niya mula sa North Pole at saka sa South Pole. So, magiging papunta north or south ngayon ang direction. So, ang pag-geotag niya, sabi niya 120 degrees to the east o to the west. Sabi mo to the west. Kasi to the west, positive. Tapos, kung mataas kung sa Luzon, ang number dyan, mga sabi halimbawa, 15 degrees from the equator. Kung 15 degrees from the equator, kasi equator naman, 0 yan, 0 degree. Kung ang bilangin mo degree, mag 180 degrees ka at ang 180 mo doon sa North Pole o di kaya sa South Pole. Kaya, imaginein mo ang blackboard, imaginein mo yung y coordinate na kung marinig mo sa algebra, may y at saka x. So, yan yan kung ilang y, 2y, 3y, 4y. So, kung dito sa gitna ka, umangat ang flood control project mo dito, ilang y ba yan at saka ilang x. So, yan ang ibig sabihin ni geotagging. So, yung detalyado yan dapat sa batas. Ngayon, ang nangyari, kahit detalyado na, kumakana pa rin ng SOP ang mga congressmen. Ang congressmen naman sa sa kanilang lohika o logical relationship, nagbibigay po ang kontraktor. Pagkatapos naman, ang mangyari, ano naman ginagawa ni, yan ay nagagawa kahit na detalyado pa. Ito na ngayon, ang allocable, ang hari ng allocable, si Sandro at saka si Martin. Ano naman ang allocable na pundo? Ang allocable na pundo po, hindi detalyado. May choice si Sandro at saka si Martin kung saan nila dalhin, saan nila gagastusin. Yan ang mahirap. Dapat walang choice. So ngayon, sa pag-estudyar ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism, ang may pinakamalaking allocable na pundo na si Sandro ang magsasabi kung saan niya gagamitin ay si Sandro at iyon ay pinakamalaki na district na pundo sa allocable. Iba pa yung allocable iba pa yung pundo na nakatalaga na, nakadetalye. Iba yun ang pinag-usapan natin ngayon, allocable na pundo sa Ilocos Norte ay 5 billion. So bahala si Sandro maglalagay kung saan niya sa Ilocos Norte ilagay. Mamimili siya. At ang may pangalawang pinakamalaki ay si Martin. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung exact na amount kung magkano napunta sa kanila. So, sa tatlong taon, 2023, 2024, 2025, ay ang number 1, 15 billion ang kay Sandro. Ang kay Martin Romualdez ay 14 billion. Ang third, ang layo ng third, 10 billion lang. Ganun po sila ka-swapang. Biro mo, allocable yan hindi detalyado yan. Bahala sila mag-desisyon kung saan nila gamitin yung pundo na yan. At ang pinakamatindi dito, distrito ni Sandro Marcos na District 1 ng Ilocos Norte ang pinakamalaki. Tama si Manong Chavit Singson na pinakamalaking proyekto nandyan sa Ilocos Norte. Ngayon, maliban pa ito sa sinasabi ni Saldico na 50.9 billion na paningit, kung sa madyong pa paningit, insertion. At isa sa insertion doon, na nakita ko, inusisa ko, 2025, ay nag-insert si Sandro Marcos ng proyekto na 200 billion para sa kalsada sa amin sa Coronadal. Matagal na yun nagawa ang aming Coronadal, wala namang ginawa. Nilagay na 200 million, ibig sabihin, ghost project na naman yan. So, ganun po yun ipakita nyo na ngayon sa inyo, yung pundo ni Marcos at saka pundo ni Romualdez. Pariho sila na mga
Sigurado ako, andyan na sa likod si BBM dyan. Pakita natin ngayon. Ito. Nakita niyo ba yung title ng istorya ng Philippine Center for Investigative Journalism? Ayan, oh. Ayan, makita mo si Magtito. Si Martin at saka si Sandro. Allocables, quote-unquote, are the new pork, and Sandro Marcos and Martin Romualdez are the pork barrel kings. Ayan. Tapos, dalhin natin itong istorya. Ito. Tingnan nyo. Ilocos Norte. Ferdinand Alexander Marcos. Sa this year lang, per year. Per year ay 5 billion to 5 billion plus. Sa Ilocos Norte yan, District 1. Pero kabuuan ay 15. Ibig sabihin, every year, 15. 15 billion, 200 billion every year. Ang kay Martin Romualdez naman, ito, Ferdinand Martin, pareho talagang, lahat ng mga Ferdinand na pangalan, magnanakaw, no? Si Ferdinand Magellan, ninakaw ang Pilipinas. Ferdinand Marcos, ninakaw. Tapos Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Tapos si Ferdinand Martin Romualdez. Grabe. Ferdinand Bongbong Marcos. Kaya iwasan na natin magpapangalan sa inyong anak na Ferdinand, ha? Pwede siguro Fernando na lang, kay Fernando po. Ngayon, pinakamalaki. Ang kay Sandro Marcos, second na pinakamalaki, ang distrito naman ni Romualdez. Magtito talaga. Ngayon, ang pinaka-third, si Ricardo Cruz. Line of 3 na lang sila, marami sila, 3 billion. Isa ba, 2 billion na lang. Kay Adolf Edward Plaza, si Idibong Plaza to, 2.8 billion. So, grabe sila, no? So, si Michael Jack Arduabit sa Rizal. Ay, kurakot din pala ito. Si Rodi Kagawagdan sa North Cotabato. Nako po, sa amin lugar to. North Cotabato, 2.7 billion. O sa Isabela, si Tony Pet Albano. 2.7 billion. Nako. Tapos sa Sarangani, Lone District, si Congressman Steve Solon, 2.7 billion. Si Gulyas, 2.7 billion. Minchi Bernos, 2.7 billion. Agusan, Idibong Plaza, 2.8 billion. Si Vincent Garcia sa Davao, 2.8. Sa Nueva Vizcaya, si Luisa Loren Quarisma, 3 billion. Si Adrian Michael Amatong, 3 billion. Sa Zamboanga naman. So nakita niyo pinakamalaki. So kung pinalaki, iba pa po yung yung project niya na in-insert niya na 50.9 billion. Grabe. So nakita na ninyo mga boss kung paano kung gaano ka swapang itong mga ito. Hanggang dyan lang muna ako sa sunod po. Pag-usapan natin ang ghost projects. Natapos na ng Army o SISA. Nako, wala ni isang ghost project na nakita sa Mindanao. Ibig sabihin, puro mga BBM na lugar ang may ghost projects. Wala nakita sa distrito ni Pulong. Siguro may substandard, pero walang ghost project. Yan ang pinakamaganda. At okay, hanggang dyan lang muna tayo ngayon. At magandang tanghali po sa inyo lahat. Grabe kahayupan ng mga Marcos. Talaga, totoo ka. Sumpa talaga mga Marcos sa Pilipinas. Sabi ni Argo, si Jolbert Cornelius Ginkgo. Kadaka able itong pangyayari sa Pilipinas. Kalokabol. Kalokabol. O nga, alokabol. Ang ganda man termo, kalokabol.
kalokabol to nangyari sa Pilipinas. Ano ba ang meron kay Tambua at kay Charis? Charis ang tawag kay Sandro. Jing Onciano, 3 taon pa lang yan. Dami na nitong nanakawin. Nako. Paano pa kung ubusin lang 6 na taon? Sa Virgie Piquero, kala nila sarili nilang... Kaya nga, yan ang sinasabi ko. Parang sinasarili nila silang may-ari ng pera. Virgie Piquero, nabasa ko na. Si Argo Gohos, ibulgar mo, kahayop pa ng mga Marcos. Si Jing Onciano, si Petra Gatusang, mga aswang sa pera. Tama, aswang ang tamang term din yan. Si Argo Marcos Swapang. Tapos Ponyeta. Okay. Si Bahar Anghila, ang ICI, selective investigation lang. Paano sagutin ni Claire Tara. Kaya ang akusasyon ng PCIJ kay Sandra Martin. Okay. Rodi Rabi, Sandro at Martin. Ate Hides, Mix Vlogs. Good AM po. Efren Infante. Good afternoon, Boss Toto Calvo. Oy, good afternoon din. Okay, si Pastor Rodi Rabi. Si Petra Gatusang. Nakakabahala kung may Marcos pang mag-leader sa bayan. Nako. Kaya nga ang pinakabagong labas po ngayon na survey, nako, 21% na lang ang nang sumusuporta kay Marcos. Ang laki ng binawas. Virgie Piquero, mahal ang cocaine, sir, kaya nakaw ang presidente. Tapos si Miss Daisy, gandang araw katoto. Si Virgie Piquero, walang kabusugan sa mga korupsyon ng mga gobernong ito. Tama ka. Eddie Calaro, bakit ang hilig ninyo humusga ng wala? Ay, may ebidensya na nga eh. Kompleto na ebidensya eh. Isusulat ba yan ng PCIG kung kung walang ano? Mathing Disemban. Magandang hapon na roommate, engineer, partner, lahat na. Yung kasama ko sa kwarto matulog sa loob ng 3 taon sa Mindanao State University. Siya ang Sandro, ito naman sa ibaba. Si Bahar Anghila. Siya pa. Regal Felipe, Bernardo Santos, putang ina mo, rally nyo. Regal Felipe, good afternoon, Dr. Toto. Sandra Marcos, bata pa lang, magnanakaw. Yan ang problema natin, ha? Magandang hapon po sa inyong lahat. Paki-like, paki-share, at kung hindi pa kayo nag-subscribe, paki-subscribe. Paki-endorse po, paki-imbita ang inyong mga kamag-anak at kaibigan na sumali dito sa atin. So magandang hapon.